Yan, dito tayo ngayon sa Army Navy sa may Alabang, somewhere in Alabang. So it's been a while since kumain ako ng Fearless Fried Chicken nila. So one of the reason bakit mas paborito ko yung chicken nila dito kasi doon matagal, pero pressure made. Tapos meron silang bagong hot sauce. Hindi ko alam pa ako dito. Binuksan ko na. Yan. Carcolist. I'm not sure. Pero try natin. Konti lang. Yan. Mamaya maangang. Hindi tayo makain. So, subukan lang natin. So, yung maganda sa gravy ng Army Navy is yung peppery. And make it spicy natin. Extra rice lang ako kasi ang taas ng metabolism ko ngayon. Hindi ko alam bakit. Yan. So, breakfast tayo. This morning, may nabasa ako. Siguro sa next topic na lang. Before that, kagabi, August 20, biglang, sakto nasa resume ako. Tapos biglang nayanig yung lupa. Nakakaala ko kung ano lang. Yung pala, meron din doon sa Calaca, Batangas. Ang lakas around 4.8. Tapos nung chinek ko kayo ng umaga, send ng notice ang NDRRMC. Yung tama? Parang 5.1 yata yung na-record nila na intensity. So kami, within Santa Rosa, Laguna, medyo malakas. Talagang naramdam ko kasi nakaupo ako sa toilet. Tapos pag ganun, hindi ko, ano yun? Kala ko mahulog ako. Tsaka mabilis mga 5 seconds siguro siya, mga ganun. Bago ko naramdaman na tumigil na. So medyo 3 to 5 seconds naman. Hindi naman, siguro 5 seconds yung max kasi meron pa mga konting aftershock. At least dun sa lugar namin. Sarap ng sarap ng hot sauce. Hindi masyado manghang. So yan. Tapos, inisip ko kung ano yung pwede kong gawin to din. Sarap talaga ng Army Navy fried chicken. Lalo na pag bagong luto. Nagluluto ako sa bahay, kaya hindi ko ma-figure out paano yung breading na ginagawa dito. Pero alam naman natin na deep fried siya kasi pag in-open mo siya or pag binrake mo yung especially yung balat, maririnig mo talagang sobrang crispy. Yan, sarap. So yun. So I don't know kung doon sa mga tao na na familiar sa outdoor sports. Diba bago kayo sumabak sa especially sa sa trekking and specifically for wall climbing, merong mga indoor training grounds. So dito sa Alabang, nag-put up ng branch si Power Up dun sa mga taga Quezon City. Kung familiar kayo sa Power Up, matagal na silang na-establish. Meron silang indoor wall climbing setup sa somewhere in Santa Rosa, somewhere in Tandang Sora. Katunog kasi, sorry somewhere in Tandang Sora. So, nung high school kami, I studied in Quezon City. Pumapasyal kami doon, pero hindi pa kami, nanonood lang pero kasi wala kaming capacity to pay for the rental or for the entrance fee. I don't know how you call it. So, ngayon meron sila dito ngayon sa Festival Mall, dun sa extension ng Festival Mall. So, nakwento ko lang, baka gusto nyo lang i-explore yung facility nila. Pag nadaan kayo ng Festival Mall. Nakita ko yung rate sa Facebook page. Post ko na lang dito. Yan. Hinipin na lang dyan.
So, at least meron kayong mga alternative kung kayo ay nakatira dito sa South. Somewhere sa South NCR or yung mga nearby South NCR. Meron akong nabasa na meron na palang category yung main. Sabihin ko, pakita ko sa inyo. Performative meal. This someone who adopt certain behaviors, aesthetics, or interests primarily to project a desired image or gain social validation, particularly from one other than generally embracing these aspects. Alright, wala naman palang masama sa meaning. Hindi ko lang alam kung bakit merong mga ibang tao na sobrang ina-extrapolate yung details kung ano yung nababasa nila. And as long na masaya ka sa ginagawa mo at as long na masaya ka sa decision mo, I think, medyo magiging weird lang sa ibang mga makakarinig kung ano yung performative male definition. Pero, alam mo, kanya-kanyang generation lang naman yan. So, ngayon lang, it just happened na we have so much abundance of information. So, kaya yung mga nakakaisip kung ano mang definition ng gusto nilang ibigay sa society or sa grupo or sa community na meron sila, product yan ng abundance of information. So, siguro sa panahon namin, during the 80s and 90s and 2000s, hindi ganun karami yung information na meron or may access sa information na meron kami. So, kung wala ka namang inaagrabyado at wala ka namang ginawang masama, nare-retain mo pa rin yung culture natin na magiging magalang sa nakakatanda sa atin at nagkakaroon ng respeto sa mga kapwa natin Pilipino. Tuloy mo lang yan. And hanggang ngayon naniniwala pa rin ako sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Alright? So sige, kung saan kayo masaya, tuloy nyo lang. See you.